Duterte distances self from corruption claim versus Andy Bautista. 2017 din po ito. Andito pa si Andy Bautista nun. When I said, I am not into the habit of prosecuting people, especially from the other side of the fence, political fence. Lalo na si Bautista because he was appointed by Noynoy. So, ang sabi ni Duterte, hindi ko ugali na i-prosecute yung mga tauhan ni Pinoy. Kaya nakatakas kasi walang pakialam. Pero mga kababayan, ang nakakatawa kasi dito is wala palang pakialam si dating Pangulong Duterte dito nga po kay Andy Bautista. Siguro alam niyo naman po siguro yung nangyari kay Andy Bautista. Okay. Ako po, hindi po ako talaga kumukuha po ng balita sa Rappler kasi ayoko ng Rappler. Pero sa pagkakataon po kasi na to, medyo maganda kasi yung pagkakabalita nila kaya gagamitin natin yung Rappler. So September 21, no, US government sues Andres Bautista for money laundering after ex-wife flags 1 billion pesos wealth. Yon. So, ito alam nyo na to, pero brief na lang po natin. So, kakasuhan na nga po ng Amerika itong si Andy Bautista dahil po sa money laundering. At ang pinaka-reason kasi nito ay ito the United States government sued former Philippine election chief Andres Bautista for money laundering and conspiracy after his estranged wife, Patricia Paz Bautista, flagged his alleged ill-gotten wealth worth 1 billion pesos. Yan. So, ang reklamo po talaga dito ng USA ay yung money laundering nga po ni Andy Bautista kasi allegedly kasi, ang sinasabi kasi dito ng NBI ay tumanggap daw po talaga si Andy Bautista ng pera sa Smartmatic. Para Smartmatic pa rin po yung magpapatuloy sa election noong 2016. Ayan po yung pinakabalita niyan. At syempre mga kababayan, dito po nga po ay naging tuwan-tuwa dito si Glenn Chong. Tuwan-tuwa si Glenn Chong dito na, sinasabi ko sa inyo diba, ganun-ganun si Glenn Chong Pero, by the way mga ka-streetwise, ang pinag-uusapan kasi natin dito is yung law from procurement. Batas po sa bidding yung pinag-uusapan natin dito. Pero wala po itong kinalaman sa 2022 elections. Tanga din talaga ito, no? So, by the way mga kababayan, no, alam niyo ba mga ka-streetwise, noong 2017, lumapit na po talaga itong asawa po ni Andy Bautista kay dating Pangulong Duterte. Pero ang nangyari nga po mga kababayan, pinabayaan po ni Duterte yung kaso ni Andy Bautista hanggat makapunta na lang po siya at makatakas sa Amerika. At syempre mga kababayan, meron po akong ebidensya dito na naman. Lang natin to dito, no, bago ko panoorin yung video. Duterte confirms meeting Comelec Chair Andy Bautista's wife. So nakapag-usap na po talaga itong si Patricia. Dito nga po kay dating Pangulong Duterte nung August 8, 2017 na si Andy Bautista po ay andito pa sa Pilipinas. Tandaan niyo po mga kababayan po na tumakas nga itong si Andy Bautista 2017 ng mga bandang October. Mga late quarter na nga po, October, November, parang ganyan. So, nung nangyari nga kasi ito, nung kinausap ni Patricia Bautista itong si Duterte, August 8, so andito pa si Andy Bautista nito. Kinonfirm po talaga ni dating Pangulong Duterte na nakipag-usap talaga itong asawa ni Andy Bautista at saka ito. Ito ang malupit kasi dito. Duterte distances self from corruption claim versus Andy Bautista. 2017 din po ito. Andito pa si Andy Bautista nun. So ayaw talagang mangialam ni Duterte sa kaso ni Andy Bautista hanggang makatakas ito. Siyempre mga kababayan, may ebidensya po tayo dito na talagang pinabayaan talaga ni dating Pangulong Duterte itong kaso ni Andy Bautista. Kasi mga kababayan kasi, 2017 meron na. And then, dahil nga pa sa lumalakad yung kaso at pinabayaan ni dating Pangulong Duterte, nakatakas. At ngayon, nakasuhan siya ngayon sa Amerika. So, ang pinaka mangyayari kasi dito mga kababayan is lalabas po talaga na walang kwenta yung judicial system natin. Kasi nga, yung mismong presidente, pinabayaan
Oh, so ito panoorin ngayon natin to ha, yung sinabi ni dating Pangulong Mau Diggs. So itong video na to, nangyari din po ito. Basta ganyan, 2017 na lang. Okay. Ito medyo malabo lang yung audio pero pagtiyagaan nyo na lang. Pakinggan po natin yung sinabi ni dating Pangulong Duterte tungkol nga sa kaso ni Andy Bautista nung si Andy Bautista pa ay andito pa sa Pilipinas. May babae dito, nakipag-meeting ang abogado tumawag. He wanted to see me together with his client. Ang pangalan is siya, Bautista. Am I correct so far? Yes. Okay. Then he was with 3 lawyers. And ang sabi niya na gusto siya mag-file ng kaso. She wanted to file a case, impeachment or whatever, about the hidden wealth of Bautista. Sabi ko, look, you heard me when I said I am not into the habit of prosecuting people, especially from the other side of the fence, political fence. Lalo na si Bishop Bautista because he was appointed by Noynoy. I do not want to be misconstrued. Sabi ko, ayaw ko, hindi ako. Kasi hindi ako naghabol ng mga kalaban, lalo na yung mga official ng dating administration. That's why when this case of Aquino Presidente was filed, sinabi ko kay Chris, as a kapatid niya, you got it all wrong. I'm not in it to the habit of chasing people with prosecution. Sir, but if you didn't plan to get involved in the whole affair, why did you then supposedly call both? Sorry. Sir, if you weren't keen on meddling in the affair, then why did you call Comelec Chair Bautista and si Tisha Bautista po to Malacanang again to talk about this issue? I was not meddling. I asked him to fix his quarrel with the wife. That's the thing that I can do as a lawyer. At sinabi ko, tawagin mo yan si Bautista kasi may nagareklamo sa kanya. That is the work of everybody, lalo pagka mayor. Sanay ako niyan. Sumbungan ako ng asawa mo, kaya ikaw, yung pera mo, sa iyo lang, yung pera niya, pati ikaw, kasali. Ganun. You talk to your wife. Sir, Because that is a very serious case. She's a DJ, ganun. Ayaw ko. sir, what would you say to comments of some people that this meeting between you and si Tisha Bautista was politically motivated, that it was meant to sort of throw mistrust into the elections last year? Especially since may I cannot help but listen to people who have complaints against anybody. But sir, you also instructed si Dan Hearing to investigate this whole affair. No, I did not. I go give it to somebody else. I am not into the habit of investigating or prosecuting people from the other side of the fence. Ano naman, sige ko balik-balik dyan. Sabi ko na, hindi ako interesado kasi ayaw ko yan. Sabi ko, asawa ko, nandiyan ako sa bilang kwarto. Diba? Siguro yung iba sa inyo ngayon lang nakita to. So, medyo malabo lang yung audio pero at least sana napakinggan ninyo. So, ang sabi nga dito ni dating Pangulong Duterte, no, nung pumunta nga daw yung asawa ni Andy Bautista sa kanya, at ang gusto talaga ng asawa ni Andy Bautista ay isumbong yung corruption at saka ipa-impeach si Andy Bautista sa Comelec kasi si Andy Bautista pa yung Comelec chairman nun eh. So, ang sabi ni Duterte, hindi ko ugali na i-prosecute yung mga tauhan ni Pinoy. So, ayun ang nangyari dito. Sinabi talaga ni dating Pangulong Duterte na hindi niya talaga ugali na mag-prosecute ng mga dating tauhan ni Pinoy. So, ito na, nakakahiya tayo ngayon sa buong mundo. Kasi, yung nag-file pa ng kaso ngayon kay Andy Bautista, USA pa. Kaya nakatakas kasi walang pakialam. So, ewan ko ba sa Duterte kung bakit ka nagkakaganyan, Diyos ko. So, and then mga kababayan,
Ito. So nagsalita rin naman po kasi yung Smartmatic dito. Okay. Ang nakakatawa lang po kasi dito sa Smartmatic, ito September 22 kahapon, hindi talaga ito base ito sa statement ng Smartmatic, wala silang sinabi dito na walang bribery na nangyari. Ang sinabi lang dito ng Smartmatic ay sumunod sila sa procurement law ng Pilipinas at saka hindi naman din tungkol sa election security at saka integrity ng Smartmatic yung nangyari. Hugas kamay din po dito yung Smartmatic about nga po dito kay Andy Bautista. Sige, basahin ko na nga. Okay. September 22, 2023. Smartmatic has been in the Philippines since 2008. In every bidding process and procurement procedure, Smartmatic has adhered to the Philippine procurement law and the strict controls that the Philippine Commission on Election imposes. Winning a bid in the Philippines is never solely one individual preference or decision. Instead, multiple technical evaluations are conducted by committees, ensuring that the bidders comply with all the requirements specified in terms of reference. So, ang sabi sa baba, it is important to note that nothing about this investigation has anything to do with election security or integrity. Ito, ang sinabi lang ng Smartmatic dito, dumaan sila sa procurement law at saka hindi tungkol sa integrity at saka security yung nangyari po sa kaso ni Andy Bautista. So, masyadong safe, wala silang pakialam.